Hello guys. Mga isang oras yata or 2 oras yung biniyahe namin. Nakarating na kami dito sa Inland Sea. Mga kaduluduluhan na to ng Qatar. Medyo malamig na banda dito. Madaling araw na nga pala kami nakarating kaya siguro malamig. Nung nagliwanag na, ayun, pumunta na kami sa taas. Guys, siya ay isang bundok ng purong buhangin. Talagang yung tinatawag nilang sand dune. Sand dune ha, D-U-N-E, sand dunes. Okay, so ayan. Meron na rin mga namamasyal. Usually mga 4x4 na sasakyan yung ginagamit nila dito. Ayan o. Doon sa bandang dulo, meron na rin. So, ang sarap dito sa taas, guys. Napakalamig. Napakalamig at saka tanaw-tanaw mo talaga yung ibang mga bahagi ng disyerto. Ayun, no? So, talagang purong disyerto siya, guys. Napakasarap maglakad-lakad. Ayan, no? Naglalakad-lakad na yung iba namin mga kasama. Ayan, talaga napakalamig. Napakalamig pa niyan, guys. Yan. Napakagandang pagmasdan. Nakaka-relax siya, guys. Nakaka-relax talaga. Lalo na sa mga OFW na gustong, alam mo na, mag-relax at magpahangin. Dito, talagang marerelax yung mga OFW na nagtatrabaho sa Middle East. So, naglakad na nga pala ako pataas. Yan. So, kanya-kanya kaming kuha ng pictures, mga videos. Kasi napakaganda talaga niya. Kapag nakapunta ka personal, mare-relax ka talaga, guys. Ayan, no. So, yung iba ay nakaupo na at nagdala na rin yung iba ng pwedeng inumin na yung sikat dito na karak. Ayan. So, ayan yung karak. Ayan yung karak na masarap. Chai karak. Isa siyang tea. Masarap. Ayan. Pero mamaya na muna yan, guys. Talagang pagmasdan muna natin. Pagmasdan muna natin yung yan. Purong buhangin. Tingnan nyo, guys. Oh. Tingnan mo. Tingnan nyo. Walang kabato-bato. Diba? Ayan, oh. Talagang mahuhulog yung purong buhangin. Ayan, tapos ilang saglit lang, nagkarakchay na rin kami. Ayan yung karakchay. Bukod din dyan, guys, nanghuli na rin kami ng halaan dun sa baba. So, mga 3 kilo din yan. Grabe, napakaraming halaan dyan sa baba, guys. Yung iba nga, ang ginagawa nila, nanguhuli sila ng halaan na pagkarami-rami at binibenta rin sa city. Ayan, no. Si Gog, Boss Cog. si Bok. Oh, at saka si Boss Nuramin. Ay, nako. Oh, yan ang master, yan ang master. Yan, Pagka silang dalawa ang kasama nyo sa... Ayan na, oh. Ayan, hindi na magpapuli ang isang kababayan natin. Tinataas ang bandila ng Pilipinas. Ayan, oh. Tinataas ang bandila ng Pilipinas. Ayan, dito sa Qatar. Pero habang tinataas ang bandila ng Pilipinas, bumababa naman yung sasakyan. bumababa na yung sasakyan at ang matindi nito, itong halaan, wag niyong kakalimutan. Ayan, no? Kasi anong ihalo lang natin dyan para Haluan ng gulay. haluan lang ng gulay. Kangkong daw. Kangkong. Doon mo lang po na, ilagay mo na dyan. Oo, para. Diyan pala, guys, nagre-ready na kaming umuwi. Kasi syempre, halos magdamag din kami doon. At tapos, meron din kaming kasama, nagdala ng... Pagpatibay ng tuhod, mag-almond ka muna. Ito. So ito naman ang sikreto ni Boss Saddam. Oo. Nilagaan mo na, binabad sa tubig. So, almond na binabad sa tubig, guys. Mura lang kasi yung mga almond dito. Yun, guys. So, talaga, ang sarap talaga dito. Mula sa taas, bumaba kami. Madali na lang yung pagbaba kaysa sa pagtaas. So, lumarga na nga pala kami pabalik, guys.
Pero kailangan kasi pagbalik ay Kailangan natin ibalik na pahanginan ulit ang gulong. Yan. Kasi kailangan kasi naming ibalik yung hangin, yung 35 na hangin doon sa gulong. Kasi kapag nasa sand dunes kasi sa buhangin, kailangan mong bawasan yung hangin ng gulong para hindi ka madisgrasya at saka hindi rin mahirapan yung sasakyan. Yan. So, yan, binabalik namin yung hangin ngayon para smooth yung takbo ng sasakyan namin pag uwi. Total, hindi naman buhangin yung dadaanan na pag uwi, kundi talagang highway siya na plain road. So, yan yung isa pala sa mga ginagawa nila dito. So, yan, chine-check namin maigi yung measurement or yung ilan na yung bilang ng hangin ng bawat gulong. So, talagang dapat siya ay 35. Tapos pagka nasa buhangin naman ay babawasan mo na siya. So, salamat guys.